Si Cameron Blake ay ang tipo ng lalaki na hinahangaan ng marami. Matagumpay, matalino, may matatag na karera, at may kahangahangang kakayahang lutasin ang anumang problemang dumating sa kanyang landas. Ang kanyang trabaho ay nangangailangan ng palagiang paglalakbay, mga pulong sa iba't ibang estado, at madalas na mabilisang desisyon na maaaring magbago sa takbo ng malalaking negosasyon. Sa panlabas, tila kontrolado niya ang lahat, ngunit sa kanyang kalooban, dala-dala niya ang isang pagod na dahan-dahang namumuo sa katahimikan. Alam niyang may kapalit ang ganitong takbo ng buhay, at sa kasamaang palad, ang kapalit na iyon ay ang kanyang sariling pagsasama. Si Madeline, ang kanyang asawa, ay hindi na tila katulad ng dati. Ang dating mahahaba at puno ng pangarap na usapan ay naging matipid na palitan ng salita. Ang mga tawag na ginagawa niya tuwing nasa biyahe ay sinasagot na ngayon ng may lamig, na para bang palagi itong abala, may ibang iniisip, o sadyang walang ganang makipag-usap. Sa kaibuturan, napapansin ni Cameron ang mga pagbabago, ngunit mas pinili niyang isipin na isa lamang itong pagsubok. Tutal, lahat naman ng pagsasama ay dumadaan sa hirap at ginhawa, at handa siyang harapin ang anuman basta't sa huli lahat ay magiging sulit. Ang nagpapanatili ng kanyang emosyonal na balanse ay ang relasyon niya sa kanyang mga anak. Sina Chloe at Dylan ang kanyang laging kanlungan. Mga bata pa ngunit sapat na ang isip upang maunawaan ang mga sakripisyo ng kanilang ama para sa pamilya. Sa tuwing uuwi siya mula sa biyahe, sila ang kanyang uupuan para kausapin, tawanan, magbahagi ng mga kwento, at pakinggan ang mga nangyayari sa buhay nila. Ang mga sandaling iyon ay sagrado. Iyon ang nagsisilbing panggatong na nagpapatuloy sa kanya. Nang umagang iyon, kabababa pa lamang ni Cameron sa eroplano, binubuksan ang kanyang telepono nang mapansin niya ang ilang hindi nasagot na tawag mula kay Chloe. Agad na may umaling-aungaw na alarma sa kanyang isipan. Bihira itong tumawag ng ganoon ng paulit-ulit at kasama ng mga tawag, may isang mensaheng nagpatigil sa kanyang mundo. "Dad, pumunta ka rito. Agad, pakiusap." Ang simpleng mensahe, ngunit puno ng pagmamadali, ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Sinubukan niyang tawagan ito pabalik, ngunit walang sumasagot. Sa sandaling iyon, lahat ng posibleng senaryo ay tumakbo sa kanyang isipan. Aksidente? Problema sa kalusugan? Away? Isang sitwasyong kinasasangkutan ni Dylan? Dinidiinan niya ang silinyador at dumiretso sa bahay ng kanyang anak habang ang isip niya ay lumilikha ng sanlibong teorya. Lahat ay pare-parehong nakakatakot. Habang nagmamaneho, mahigpit ang kapit ni Cameron sa manibela, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Humihinga ng malalim. Naisip niya ang mga huling pag-uusap nila ni Chloe at kung paanong tila medyo malayo ito. May kinalaman kaya ito? Naisip din niya si Dylan na sa mga huling buwan ay tila mas tahimik. At syempre, hindi niya maiwasang isipin si Madeline, ang lamig na bumalot sa kanilang relasyon, na tila may isang bagay na hindi nakikita na unti-unting sumisira sa lahat ng kanilang binuo. Ang bawat kilometrong tinatahak ay parang walang katapusan. Ang pagkabalisa ay may halong kakatuwang pakiramdam na tila ba sa kaibuturan niya ay alam niyang may isang mabigat na bagay na malapit ng mabunyag. Nang iparada niya ang sasakyan sa tapat ng bahay ng kanyang anak, ang puso niya ay halos lumabas na sa kanyang dibdib sa bilis ng tibok. Nagmamadali siyang bumaba, kumatok sa pinto, at binuksan ito ni Chloe. Maputla ang kanyang mukha, namumula ang mga mata na tila ilang oras nang umiiyak. Wala siyang sinabi. Hinawakan lang ang kamay ng kanyang ama at dinala ito sa sala. Pagpasok pa lang niya, nakita niya si Dylan na nakaupo sa sopa na may tulalang tingin, nanginginig ang mga kamay at hindi mapakali ang mga binti. Ang bigat ng paligid ay halos nahihipo sa hangin.
Huminga ng malalim si Cameron at nagtanong sa isang matatag ngunit nag-aalalang boses kung ano ang nangyayari. Wala sa kanila ang sumagot kaagad. Tumingin si Chloe kay Dylan na parang humihingi ng lakas at pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanyang ama. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang mga salita ay bumara sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ay hinaplos ni Dylan ang kanyang muka, umayos ng upo, at pagkaraan ng ilang segundo ay nagawang sabihin, "Dad, may isang seryosong bagay kang kailangang malaman." Naramdaman ni Cameron ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang tono ng boses ng kanyang anak ay hindi nag-iwan ng puwang para sa pagdududa. Hindi ito isang simpleng problema na maaaring ayusin sa isang mabilis na usapan. Seryoso ito, at sa sandaling iyon natanto niya na anuman iyon, hindi na magiging pareho ang kanyang buhay pagkatapos ng usapang ito. Umayos siya sa kinauupuan, ipinagkrus ang mga braso, at simpleng sumagot, "Magsalita kayo. Nakikinig ako." Ang katahimikang sumunod ay nakakasakal. Ibinaba ni Chloe ang kanyang ulo, ipinikit ang mga mata ng ilang segundo, at nang muling tumingin sa kanyang ama, nangingilid na ang mga luha. Ang sasabihin niya ay may bigat ng isang bombang malapit ng sumabog. Huminga ng malalim si Dylan, mabilis na sinulyapan ang kanyang kapatid na tila sinisigurong gusto pa nitong ituloy, at pagkatapos ay nagsimulang magsalita. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit may dalang katatagan na tila binuo sa loob ng mga nakaraang araw o marahil mga linggo. Sinabi niyang nagsimula ang lahat sa maliliit na hinala, mga bagay na sa una ay tila walang halaga. Ngunit sa paglipas ng panahon ay naipon na parang mga piraso ng puzzle na nagkaroon lamang ng saysay ng pagsama-samahin. Ikinuwento niya kung paano niya napansin ang mga kakaibang kilos ng kanilang ina. Umaalis si Madeline sa mga oras na hindi naman bahagi ng kanyang karaniwang gawain. Sasabihin niyang pupunta sa grocery, ngunit masyadong matagal bago bumalik. Sasabihin niyang bibisita sa isang kaibigan, ngunit kapag tinanong nila, malalaman nilang naglalakbay pala ang kaibigang iyon o hindi man lang alam ang tungkol sa pagbisita. At habang nagiging mas madalas ang pagkawala ni Madeline, tila mas nagiging abala rin ito sa kanyang itsura. Bigla, mas madalas na siyang magayos, mag-makeup, magsuot ng mga bagong damit, at mga pabangong hindi pa nila naamoy kailanman. At hindi ito paminsan-minsan, ito ay madalas. Sumingit si Chloe sa puntong iyon. Humihinga ng malalim. Mabilis na pinunasan ang kanyang mga mata, at idinagdag na nagsimula itong bumagabag sa kanya sa paraang hindi na niya kayang balewalain. Malinaw niyang naaalala ang araw na naging malinaw ang lahat sa kanya. Biyernes noon, at umalis ang kanilang ina sa kalagitnaan ng hapon, sinabing pupunta sa salon. Hanggang doon, tila normal ang lahat. Ngunit sa isang dahilan na hindi niya maipaliwanag, may isang bagay sa loob niya ang nagsabing may mali. Kaya't nagpa siya siyang sundan ang kanyang ina. Sumakay siya sa kotse at sumunod. Hindi alam kung ano mismo ang kanyang ginagawa o kung ano ang kanyang matutuklasan. Sa isang garalgal na boses, inilarawan niya kung paano niya sinundan si Madeline sa isang malayong lugar, malayo sa salon na karaniwan nitong pinupuntahan. Nakita niya nang iparada ni Madeline ang kotse, at makalipas ang ilang minuto, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Matangkad, maayos manamit, at may isang pagiging malapit na hindi nag-iwan ng anumang puwang para sa pagdududa. Pinanood niya habang nagyakapan sila, nagpalitan ng mabilis na halik, lumingon-lingon na parang tinitingnan kung may nakatingin, at pagkatapos ay magkasamang pumasok sa isang restaurant. Sinabi ni Chloe na nanigas siya sa loob ng kotse ng ilang minuto. Pinagpapawisan ang mga kamay, hindi sigurado kung dapat ba siyang lumabas at gumawa ng eksena, pumasok sa restaurant, kunan ng video ang lahat, o magpanggap na lang na wala siyang nakita. Ngunit hindi niya kaya. Umalis siya roon na nanginginig, umuwi,
at ilang oras na umiyak. Nag-iisip kung dapat ba niyang sabihin sa kanyang ama, kausapin ang kanyang kapatid, o magpanggap na wala siyang nakita. Pinili niyang maghintay. Kailangan niyang makasiguro. Kailangang maunawaan kung iyon ba ay isang beses lang na pagkikita o kung mayroon talagang nangyayari. Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang mag-usap ni Dylan at nang ikwento niya ang nakita, agad ang naging reaksyon nito. Hindi ito nag-atubili. Kinuha niya ang kotse at nagpa siyang sundan din si Madeline. At sa kanyang pagkagulat, hindi na kinailangan ng malaking pagsisikap. 2 araw lang ang kinailangan para makumpirma ang lahat. Nakita niya ang kanyang ina na nagpaparada sa tapat ng isang commercial building. Bumaba ng kotse na nakangiti at sinalubong muli ng parehong lalaki. Isang nagngangalang Grant. Mula sa puntong iyon, nagpasya ang magkapatid na kailangan nilang kumilos. Ngunit sa halip na direktang komprontahin, pinili nila ang ibang paraan. Nagsimula silang mag-imbestiga. Hinanap nila sa social media, nalaman kung sino si Grant, saan ito nagtatrabaho, ano ang kanyang ginagawa, at sino ang kanyang mga kaibigan. Nalaman nilang binata ito, nagtatrabaho sa sales, at tila may aktibong pamumuhay. Ngunit hindi sila tumigil doon. Nagpasya sila na kung hindi nila ito mapipigilan, kahit paano ay maaari silang manggulo. Gumawa sila ng mga peking profile. Nagsimulang magpadala ng mga hindi kilalang mensahe kay Grant na nililinaw na alam nila kung ano mismo ang kanyang ginagawa. Nagpadala sila ng mga larawan niya kasama si Madeline na kuha mula sa malayo, kasama ang mga maiikling mensahe tulad ng "Mag-ingat ka, nanonood kami" o "Alam mong kasal siya, di ba?" Ang layunin ay simple, magtanim ng takot, lumikha ng pagkabalisa, at ipaisip sa kanya kung sulit bang ipagpatuloy. Bukod pa riyan, nagsimula silang magpakita sa mga lugar kung saan alam nilang magkikita ang dalawa. Hindi para komprontahin, kundi para lang makita. Ito ay halos isang larong pangkaisipan. At gumana ito. Napansin nila na sa mga sumunod na linggo, naging mas balisa si Madeline. Mas kinakabahan, laging tumitingin sa paligid. Iniiwasang makipag-usap sa telepono malapit sa kanila at mas palihim ng tumatakas. Ngunit kasabay nito, isang bagay ang naging malinaw sa kanila. Gaano man nila subukang pigilan, hindi ito nagkakaroon ng epektong inaasahan nila. Sa halip, tila mas lalo pa nilang itinutulak ang kanilang ina palayo. Mas lalo itong nagpapakalunod sa lihim na relasyong iyon. At ito, para kina Chloe at Dylan, ay parang isang suntok sa sikmura. Natanto nilang wala na silang kontrol dito. Ang sitwasyon ay mas malaki kaysa sa kanilang inakala. Doon nila ginawa ang pinakamahirap na desisyon sa lahat. Nagpasya silang umupo at kausapin si Madeline. Tingnan ito sa mata at ilatag ang lahat. Ipakita sa kanya na alam nila ang lahat. Na sila ay nasasaktan, nadidismaya at sugatan. Na higit sa lahat, sinisira nito ang pamilya. At iyon mismo ang kanilang ginawa. Pinili nila ang isang gabi nang dumating ito sa bahay at direkta, walang paligoy-ligoy, nagtanong si Chloe. "Ma, sino si Grant?" Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Namutla agad si Madeline, nautal, sinubukang ibahin ang usapan, gumawa ng kung anong dahilan, sinasabing kaibigan lang, isang taong matagal na niyang kilala. Ngunit hindi nila ito pinakawalan. Ipinakita nila ang mga larawan, binasa ang mga mensahe, at idinagdag ni Dylan, "Pakiusap, huwag ka nang magsinungaling pa sa amin. Alam na namin ang lahat." Sa loob ng ilang minuto, sinubukan pa rin niyang magsinungaling. Sinabi niyang nag-e-exaggerate sila, nag-iimbento ng mga bagay na ito ay paninira. Ngunit nang matanto niyang wala nang matatakbuhan, huminga siya ng malalim, ibinaba ang kanyang ulo at binitiwan ng mga salitang hindi kailanman inakala ng kanyang 2 anak na maririnig. "Sige, tama kayo. Oo, kami ni Grant." Pagkatapos ng usapan sa mga bata,
Labis na nataranta at nahiya si Madeline na hindi na niya kayang tumingin sa kanilang mga mata. Ang pressure, ang kahihiyan at ang bigat ng lahat ng nalantad ng gabing iyon ay nagtulak sa kanya na gumawa ng agarang desisyon. Walang gaanong sinabi, umakyat siya sa itaas, naghagis ng ilang damit sa isang maleta, at habang bumababa sa isang mahina at nanginginig na boses, sinabi lamang na aalis muna siya ng bahay ng ilang araw, na kailangan niya ng oras para mag-isip, ayusin ang sarili, at linawin ang kanyang isipan. Umalis siya na nakayuko at tahimik, dala-dala hindi lang ang maleta, kundi ang pinaghalong pagsisisi, kahihiyan, at konsensya sa lahat ng kanyang idinulot. Sa sandaling iyon, humagulgol ng iyak si Chloe. Si Dylan ay naparalisang nakaupo, nakatitig sa kanyang ina na parang hindi na niya ito kilala. Tila bigla ang babaeng labis nilang hinangaan ay naging isang ganap na ibang tao, at doon mismo nila naintindihan na gaano man kasakit, hindi na nila ito maitatago kay Cameron. Kailangan niyang malaman, at kailangan niyang malaman ngayon din. Nanatiling tahimik si Cameron ng ilang segundo. Pinoproseso ang lahat ng isiniwalat ng kanyang mga anak. Tila sinusubukan ng kanyang utak na intindihin ang impormasyong hindi niya kailanman inakalang matatanggap. Nagsimulang pagpawisan ng kanyang mga kamay, bumilis ang tibok ng puso, at gaano man niya subukang manatiling kalmado, ang pakiramdam ay parang tinamaan ng isang katotohanang dumating ng walang babala, walang paghahanda, walang anumang anesthesia. Tumingin siya kay Chloe pagkatapos ay kay Dylan, at parang isang bahagi niya ang ayaw pa ring maniwala sa kanyang naririnig, na tila sa kaibuturan niya ay umaasa siyang isa itong hindi pagkakaunawaan, isang pagkakamali, isang malaking kalituhan na malapit ng malinawan. Ngunit hindi. Lahat ay nagkaroon ng saysay, bawat detalye, bawat senyales na binalewala niya sa mga nakaraang buwan. Ang malamig na mga mensahe, ang mga walang lamang dahilan, ang padalas na pagkawala, ang mga usapang biglang pinuputol, na para bang palagi siyang nagmamadali o sadyang walang ganang makipag-usap. Tila biglang hinablot ang piring sa kanyang mga mata, inilalantad ang isang katotohanang matagal nang naririyan. Ngunit siya, dahil sa pag-ibig o marahil sa takot, ay piniling hindi makita. Huminga siya ng malalim, hinaplos ang kanyang mukha, at tumayo. Sinabi niya sa mga bata ng mahinahon na kailangan niyang kausapin si Madeline, na hindi na ito maaaring isantabi, itago, o walisin sa ilalim ng alpombra. Oras na para ilatag ang lahat sa harapan, harap-harapan, walang paligoy-ligoy, walang kalahating katotohanan. Nagkatinginan sina Chloe at Dylan, medyo takot, medyo gumaan ang loob, dahil alam nilang mula sa puntong iyon, hindi na magiging pareho ang mga bagay. Kinuha ni Cameron ang kanyang telepono, tinawagan si Madeline at sinabing umuwi ito. Sinabi niyang agaran na kailangan nilang mag-usap. Ang boses nito sa kabilang linya ay tunog na naghihinala. Medyo tensyonado na para bang alam na niya sa kaibuturan na may mangyayari. Sinubukan nitong magtanong kung tungkol saan, ngunit sumagot lang siya ng, "Umuwi ka, kailangan nating mag-usap." Tila bumagal ang oras habang naghihintay sila. Si Chloe, hindi mapakali, ay pabalik-balik sa paglalakad. Si Dylan ay nanatiling nakaupo, nakatitig sa kawalan, abala sa sariling mga iniisip. Si Cameron, nakaupo, nakatingin sa malayo, ngunit sa loob niya, tila sasabog na siya. Hindi sa galit, kundi sa pagkadismaya. Isang pagkadismaya na halos hindi na magkasya sa kanyang dibdib. Ang tunog ng papalapit na kotse ay nagpabilis sa kanilang mga puso. Pagkaparada pa lang nito sa tapat ng bahay, nanatili si Madeline na mahigpit ang kapit sa manibela ng ilang segundo, humihinga ng malalim na para bang iyon ang maghahanda sa kanya sa haharapin. Alam na niyang sinabi na ng mga bata ang lahat.
Ang pag-alala pa lang sa kanilang mga tingin sa pagkadismaya sa bigat ng usapang iyon ay nagpasikip ng kanyang tiyan. Alam niyang wala ng takas. Sa sandaling iyon, ang tanging pagpipilian ay harapin si Cameron at aminin, harap-harapan, ang lahat ng kanyang itinago. Bumaba siya ng kotse, inayos ang buhok sa isang walang saysay, na pagtatangkang magmukhang matatag, huminga ng malalim muli, at pumasok. Pagtawid pa lang niya sa pinto, hindi na niya kailangang mag-isip pa para maramdaman ang bigat ng paligid. Nakatayo si Cameron sa gitna ng sala. Seryoso, nakakrus ang mga braso, nakatitig ng diretso sa kanya. Si Chloe ay nakaupo at pasimpleng pinupunasan ang kanyang mga luha. At si Dylan, na may tulalang tingin, ay nanginginig ang mga binti, na para bang gusto na lang niyang matapos ang lahat. Hindi hinintay ni Cameron na magsalita ito. Pagtagpo pa lang ng kanilang mga mata, nagsalita siya ng diretso, tuyo, matatag, na parang pinipigilan ang sakit sa buong lakas. Madeline, kailangan nating mag-usap, at sa pagkakataong ito, walang kasinungalingan. Ang tono niya ay hindi nag-iwan ng puwang para sa pagtakas, para sa mga dahilan, o para sa mga palusot. Nanatiling tahimik ito ng ilang segundo, huminga ng malalim, at napagtantong wala nang saysay ang pagtatanggol sa sarili o pagpapanggap pa. Wala nang matatakbuhan. Pagkatapos, bahagya niyang ibinaba ang ulo, ikinuyom ang mga kamay, at sumagot sa isang nanginginig ngunit tapat na boses. Alam ko. Alam kong alam mo na. Hinarap ako ni na Chloe at Dylan. Alam kong sinabi na nila sa iyo ang lahat. Pinanatili ni Cameron ang kanyang tingin. Hindi kumukurap, naghihintay na magkaroon ito ng lakas ng loob na sabihin ang lahat, at si Madeline, pinipigilan ang mga luha, ay nagpatuloy. Totoo, lahat. Lahat ng iniisip mo, lahat ng sinabi nila, totoo. Kami ni Grant. Naputol ang kanyang boses sa gitna ng pangungusap, na parang pinupunit siya nito, ngunit lumabas ang mga salita isa-isa, na parang mga punyal sa hangin. Ang katahimikang namayani pagkatapos ay napakabigat. Ibinaba ni Chloe ang kanyang mukha, pinipisil ang mga mata upang pigilan ang pag-iyak. Huminga ng malalim si Dylan, dala ang pinaghalong galit at lungkot na hindi niya alam kung paano ilalabas. Nanatiling hindi gumagalaw si Cameron, nakatingin sa kanya nang hindi nagpapakita kung ito ay galit, lungkot, pandidiri, o lahat ng yon ng sabay-sabay. Sa loob niya, parang dinudurog ang kanyang dibdib. Sinubukang punan ni Madeline ang katahimikan, na parang naghahanap ng kahit kapirasong dignidad sa gitna ng sarili niyang pagkakamali. Hindi ko ginustong maging ganito. Naligaw ako, Cameron. Hindi ko alam kung kailan o paano. Basta. At pagkatapos ay huminto siya. Napagtantong walang anumang paliwanag ang magpapabawas sa sakit, sa kahihiyan, sa kalupitan. Ibinaba niya ang kanyang ulo, huminga ng malalim, at bumulong na halos hindi marinig. Sinira ko ang lahat. Ipinagkrus ni Cameron ang kanyang mga braso, huminga ng dahan-dahan, pinapanatili ang kontrol na ikinagulat maging ng sarili niya, at sumagot sa isang matatag, malamig, at tumpak na boses. Hindi ka naligaw, Madeline. Gumawa ka ng mga desisyon at ngayon, panindigan mo ang mga iyon. Sinubukan nitong humakbang, gumawa ng puwang para sa isang usapan, marahil isang paliwanag, marahil isang paumanhin na hindi gaanong kaawa-awa, ngunit nakapagpasya na si Cameron. Hahatiin ko na ang lahat. Mula ngayon, ang buhay mo ay sayo, at ang sa akin ay sa akin. Para sa akin, tapos na. Sinubukang tumatag ni Madeline. Inilagay ang kamay sa kanyang dibdib na parang sinusubukang pigilan ang kanyang katawan na tila babagsak. Pakiusap, Cameron. Hindi. Hindi ganito. Huwag mong itapon ang kasaysayan natin ng ganito. Ngunit bago pa siya matapos, pinutol siya nito, nakatingin ng matatag sa kanyang mga mata. Walang kurap, walang pag-aalinlangan. Wala akong itinapon. Ikaw ang gumawa niyan.
Tinatapos ko lang ang isang yugto na ikaw ang sumira. At alam mo ba? Ayos lang. Malaya ka na. At ako rin. Tumalikod si Cameron. Umakyat sa itaas, ngunit hindi tulad ng inaasahan ng lahat. Hindi siya nagpunta para mag-impake ng kanyang mga gamit. Naglakad siya patungo sa aparador, binuksan ang mga pinto, at walang pag-aalinlangan, sinimulang kunin ang mga damit nito. Kinuha niya ang buong mga hanger at inihagis sa kama, binuksan ang mga drawer, tinipon ang lahat ng pag-aari ni Madeline. Mga bag, sapatos, kosmetiko, dokumento, accessories. Hindi na siya nag-abalang magtupi, basta na lang inihagis sa mga maleta, nang walang pagtingin, nang walang pag-aalinlangan. Ang bawat pagsara ng zipper ay tila isang marahas na pagtatapos sa isang yugto na walang balikan. Nagmamadali siyang bumaba. Ibinagsak ang isang maleta sa gitna ng sala, umakyat muli, kumuha ng isa pa at isa pa. Inilagay niya ang lahat ng magkakatabi sa pinto, na parang pisikal na itinataboy ang bawat piraso niya na nananatili pa sa bahay. Ang tunog ng mga maletang bumabagsak sa sahig, ang ingay ng mga drawer na binubuksan at hinahatak ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, kahalo ng pigil na paghikbi ni Chloe at ng mabigat na katahimikan ni Dylan, na tanging pinapanood ang lahat ng hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nang matapos siya, huminga siya ng malalim, tumingin ng diretso kay Madeline na maputla, nanginginig ang mga kamay, nanlalaki ang mga mata, hindi alam kung saan ilalagay ang sarili. At sa isang matatag, direkta at matalas na boses, sinabi niya, "Hindi ka na nakatira rito. Kunin mo ang mga gamit mo. Umalis ka na." Lalong nanlaki ang kanyang mga mata, napahawak sa bibig at halos mabulol sa pagtatangkang may masabi. "Cameron, sandali, pakiusap. Huwag mong gawin to." Ngunit si Cameron, nang hindi nagbabago ang tono, ay sumagot habang nakatitig ng diretso sa kanya, "Oo, gagawin ko. At alam mo kung bakit. Dahil ginawa mo na to dati. Ang pagkakaiba lang ginawa mo yon nang nakatalikod ako. Ngayon, ginagawa ko to sa harap mo. At lalabas ka sa pintong yan ngayong araw." Nanigas sa kinatatayuan si Madeline, nanginginig habang walang tigil ang agos ng luha sa kanyang mukha. Tinitingnan niya ang mga maleta na parabang isa itong masamang panaginip na hindi niya magawang magising. Si Chloe naman ay napahawak sa kanyang mukha, umiiyak na parang bata. Habang si Dylan ay nakatitig lang sa lahat, hindi gumagalaw, namumula ang mga mata at mahigpit na ikinuyom ang mga kamay hanggang sa mamuti ang mga buko, na parabang kinakapita ng sariling kaluluwa upang hindi tuluyang gumuho. Naglakad si Cameron patungo sa pinto, binuksan ito at isa-isang itinulak palabas ang mga maleta. At nang hindi man lang siya tinitingnan, binitiwan niya ang mga salitang tumapos sa lahat. "Simula ngayon, hindi ka na bahagi ng pamamahay na ito. Umalis ka." Napahawak si Madeline sa kanyang ulo, hirap na huminga, at tila babagsak na anumang oras. Ngunit alam niyang wala nang atrasan. Kinaladkad niya ang mga maleta patungo sa kalsada nang hindi lumilingon, nang walang lakas ng loob na harapin ang kanyang mga anak, lalo na si Cameron. Bawat hakbang niya ay parang pasan hindi lang ang bigat ng mga maleta, kundi ang bigat ng bawat desisyong kanyang ginawa. At sa mismong sandaling iyon, naunawaan niya na lahat ng dating akala niya ay kontrol, seguridad, at kapangyarihan ay naging abo na lang. Nawala sa kanya ang lahat. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagpasya si Cameron na hindi lang pinansyal ang babaguhin niya, kundi ang buong takbo ng kanyang buhay. Inayos niya ang lahat. Tinapos ang mga nakabimbing usapin. Pinangasiwaan ang paghahati ng ari-arian, inasikaso ang bawat detalye, at pinanatili ang bahay. Hindi ito usapin ng material na bagay. Ang lugar na iyon, sa kabila ng sakit na dala nito ngayon, ay kung saan din niya naranasan ang pinakamagagandang sandali kasama ang kanyang mga anak, at hindi niya iyon isusuko. Sina Chloe at Dylan,
mula pa sa unang araw ay ginawang malinaw na sa kanya sila sasama. Ang tahanang dating wasak ay unti-unting nagsimulang bumangon muli, ngunit sa ibang paraan. Mas matatag, mas totoo. Si Madeline naman, dala-dala ang kanyang mga piniling desisyon, ay dumiretso sa mga braso ni Grant. Inakala niyang magkakaroon siya ng bagong buhay. Perpekto, puno ng pag-ibig at gaan. Lahat ng bagay na sa kaibuturan niya ay pinaniniwalaan niyang kulang sa kanyang pagsasama. Sa mga unang araw, tila isa itong fairy tale. Mga lakad, hapunan, mga ngiti sa litrato, at ang peking pakiramdam ng kalayaan at kaligayahan na lagi niyang hinahangad. Ngunit, hindi tulad ng kanyang inakala, si Grant ay hindi ang prinsipeng pinaniniwalaan niya. Unti-unti, nagsimula siyang makapansin ng mga kakaibang kilos, mga patagong tawag, mga mensaheng sinusubukang itago, mga hindi maipaliwanag na pagkawala, at mga palusot na palaging bitin. Hindi nagtagal, lumabas ang katotohanan. Si Grant ay hindi isang lalaking seryoso. Hindi isang taong handang bumuo ng buhay ng magkasama. Isa siyang profesional na mambobola, ang tipo na bumibighani, nanunuyo, nagsasaya, at pagkatapos ay lilipat na lang sa susunod na parabang walang nangyari. Natuklasan ni Madeline nang walang kahirap-hirap na mayroon itong ibang babae. Nakita niya ang mga usapan sa telepono nito. Nahuli ang mga mensahe sa hating gabi at minsan pa nga'y sinundan niya ito at nalaman niyang nasa apartment ito ng ibang babae. Sobrang tindi ng gulat na sa loob ng ilang minuto, inakala niyang babagsak siya roon din. Ngunit tinamaan siya ng katotohanan na kasing tigas at kasing pait ng sitwasyon. Wala siyang mapupuntahan, walang ibang matatakbuhan, at gaano man ito nakakahiya, kinailangan niyang lunukin ang lahat. Siyempre, nalaman ni Cameron. Nakarating sa kanya ang balita sa pamamagitan ng mga landas na laging nahahanap ng buhay. Mga kaibigan, kakilala sa bayan, mga taong kahit hindi sinasadya ay nakakapagbitaw ng impormasyon. At nang malaman niyang niloloko ni Grant si Madeline, ang naging reaksyon niya ang pinakakagulat-gulat sa lahat. Walang ngiti ng paghihiganti, walang pang-aasar, walang salita. Nanatili lang siyang tahimik. Tiningnan niya ang sariling buhay, tiningnan ang kanyang mga anak, at iisa lang ang naisip. Lahat ng tao ay umaani kung ano mismo ang kanilang itinanim. Wala nang puwang sa loob niya para sa sama ng loob o galit. Isang katiyakan na lang. Magkakasama sila ng kanyang mga anak, matatag, at iyon ay sapat na. At habang si Cameron ay sumusulong, inaalagaan ang kanyang mga anak, ang bahay, at ang sariling buhay, si Madeline ay namuhay sa katahimikan, dala ang mapait na kabayaran ng mga desisyong kanyang ginawa. Ang sakit ng pagkawala ng isang buong pamilya, ng pagpusta sa lahat para sa isang lalaking sa kaibuturan, ay hindi handang mag-alok ng higit pa sa mga mumo ng atensyon. At kahit alam niya ang tungkol sa pagtataksil, pinili niyang magpanggap na walang alam. Dahil sa huli, mas masakit tanggapin na wala na siyang natitira at wala nang mapupuntahan kaysa lunukin ang sariling kahihiyan. Ang mga pintong dating bukas para sa kanya ay nakasara na at ang susi siya mismo ang may hawak. Naghuhinala ka ba sa iyong asawa o manugang? Huwag danasin ang nakita natin sa video. Tingnan ang link sa mga komento at kunin ang e-book na may mahahalagang payo at mga site na aprobado ng investigador para malinawan ang iyong mga duda. Salamat sa panonood ng video. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi mo makaligtaan ang anumang mga update. Hanggang sa muli.